Alright! Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, so it's been a while mula nung last training video ko and medyo excited ulit ako na gumawa nito. Nagkaroon ako ng time. Ayan, at thankful at nakatulog yung baby ko. Ayan. Kaya nagkaroon ako ng time ngayon na gumawa ng video. So, ayan nga, nakikita nyo sa screen, di ba? Yung OLJ, so online jobs .ph. So ang ngayon, ang training ngayon dito is kung paano i-optimize yung profile sa OLJ para at least 'di ba hindi pa laging ikaw yung naghahanap ng clients o ng trabaho, 'di ba, ng work from home. Pag na-optimize mo kasi yung profile mo, may chance na sila naman yung lalapit sa iyo. And bago ko ipakita yung training, syempre ipakita ko lang na 'di ba? Na nag-work talaga yung pag optimize ng profile kasi may mga katulad nito, 'di ba? If nakikita niyo to si Zach Bid na last October 9. Alam ko siya to, ayan. Nag-message siya, 'di ba? Hi Ryan, so your profile and thought you might be a good fit, 'di ba, for a full-time role at our company. So ayan siya. I think nakatatlo ako last October. Ito ba? Jessica Roman. Ayan o, si Jessica Roman. Ayan, kita niyo, 'di ba? Sila yung nauunang nagme-message sa akin. 'Di ba? So, ito ba? Ito, si Rex din. Ayan. So, tatlo nga last October. Looking for an email copywriter siya, 'di ba? So, nag-work talaga yung pag-optimize ng profile sa OLJ. Pero take note lang guys, hindi porket i-optimize yung profile sa OLJ, ibig sabihin na siya. Tawag dito, dudumugin ka na ng kliyente, ng clients. Hindi ganoon, 'di ba? Siyempre, yung kasi, yung clients, kapag kung clients ang lalapit sa iyo, it's something kasi na hindi mo kontrolado eh. Kasi sila yung lalapit sa iyo, 'di ba? You can only do what you can do on your end. Tapos, hope for the best, ganyan, na sana mapansin ka nila. Pero hindi ka pwedeng nakaasa lang sa ganun. Kaya importante sa freelancing, importante na marunong kang mag-outbound, ikaw yung lumalapit sa clients, and of course, marunong ka rin mag-inbound. Yung client yung lalapit sa'yo. Para di ba, dalawa yung more chances of getting clients or more chances of getting work from home, di ba? So, yun lang. Like, katulad nga nito, October, di ba? May tatlong potential client ang lumapit sa akin. Tapos, September yata, katulad to September yata, ayan, isa lang yata to. Oh, ayan. May isa, ayan, ito. Tapos yan, may isa nung September, tapos last August, sila ba? Ay, hindi. Ito ako pala dito. August yata wala. So August wala, July, ayan, July meron. Di ba? So ganyan lang. Ganyan yung pag optimization sa OLJ. So hindi pa laging marami, hindi pa laging meron, di ba? Yan. So yun yung ko. Masasabi ko sa OLJ. Ngayon, bakit onlinejobs.ph ang 'di ba, ang pino-promote ko? Well, not technically pino-promote. Pero bakit nga OLJ? Well, ang OLJ kasi unlike sa ibang platforms, dito kasi more on Filipino talaga yung hinahanap ng mga dito ng mga potential clients, ganyan. So, alam ng mga clients dito na yung work ethics nating mga Filipino, ganyan, 'di ba, yung mga values natin. So and marami talagang naghahanap dito ng mga freelancers. Katulad nga nitong job board sa OLJ. Siguro mga after 5, 10, 15 minutes pag ni-refresh mo to, mag-iiba na agad 'yan. Ganyan, ang dami talagang dito nagpo-post ng trabaho. Pero syempre, ingat pa rin kasi meron pa rin mga scammer,
'di ba? So kailangan alam nyo kung paano yung ano, yung yung mga red flags, 'di ba? Red flags, green flags sa mga ano, sa mga scammers, ayan. So, ano ba bago ako mag-start, wala na siguro. So, tara, start na tayo sa ano, sa pag-optimize ng profile. So, meron akong notes dito sa ano, sa kabilang monitor ko, ayan. So, baka nakikita nyo kung pag ganun yung ulo ko, di ba? Para ano, para sakto yung ano, yung sinasabi ko. Kasi nga, medyo matagal-tagal na akong ano hindi nagpupunta dito sa ano, sa OLJ. Okay, so umpisa muna tayo sa ano, sa profile. So, pag login mo sa OLJ para makapunta ka sa profile, kaya punta ka dito sa account, tapos yan, ayan yung profile mo, di ba? Ayan, ngayon, hindi ako masyadong sure dito, pero I think ito yung nakikita ng ano, ng mga di ba, ng mga clients, ganyan. I think ito. Hindi ako sure kasi wala akong ano wala. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng ano, kung paano nila nakikita yung mga profile ng mga account. Tapos ito rin yung ano may profile account may. Hindi ko nakikita ulit po. Ano ba to? So ito siguro yung nakikita nila. Ayan. Ito nga siya. Hindi ito. Sa'yo pala to. Ayan. So ito yung nakikita nila. Ayan. Okay. So game. So start natin sa ayan. Start natin syempre dito sa profile picture. Di ba? Wait, tayo sa my profile. Ayan, tama ito nga. So, ayan, pag naglagay kayo ng ano, ng profile picture, ayan, make sure na professional looking siya, pero hindi sobrang professional naman na ano. Parang mga old school na parang 2x2 ID picture, ganon. Hindi na ganon kasi ano, as freelancer, parang ano na tayo nito business partner, di ba? Hindi naman tayo totally empleyado ng mga businesses o ng mga clients, di ba? So importante na yung profile mo, hindi ganoon ka sobrang professional looking na parang nag-a-apply as empleyado. Pero wag naman yung sobrang casual na halimbawa nilagay mo picture ng aso mo, di ba? Wag naman ganoon, di ba? Ano pa rin, parang semi-professional lang ganyan. Yan, parang ganyan, di ba? Kita yung mukha mo, tapos hindi ka sobrang formal ganyan. So ayan, yun lang yung ma-advise ko sa profile photo. Pero I think tong ganitong klaseng picture mas mas maayos pa. Ayan, hindi lang ako ganun ka magaling sa mga graphics ganyan, di ba? Pero kung kaya niyo mas gandahan pa yung profile niyo, yan yun yung ilagay yung profile photo. Diba? Tapos syempre yung pangalan nyo, 'di ba? Huwag kayong hindi ito katulad ng Facebook or social media na 'di ba? Pwede ang ilagay mong pangalan pang anime, ganyan. 'Di ba? Hindi pwede 'yun. Kailangan pangalan mo talaga, full name. Ito kahit wala na yung middle name, okay lang. So name, first name, last name, ganyan. So, 'yun. Tapos ito importante. Ito yung tinatawag na offer statement. So, ang offer statement, ito yung kapag tinignan ng kliyente yung potential ng prospect, yung profile mo, alam na nila kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung offer mo. 'Di ba? Parang ganito sa Facebook ko. Ayan, diba? Pag pinuntahan mo tong FB ko na to, makikita mo sa cover photo kung ano na yung ginagawa ko, 'di ba? I help weight loss businesses increase their revenue, 'di ba? Ganyan. Dito nga lang sa OLJ, kaya hindi ito yung nilagay ko kasi sa OLJ hindi siya kasya Ang maikli lang yung pwede mong ilagay na offer statement sa OLJ. Pero teka lang, tingnan natin kung malalagay ko siya. Nako nga. I help businesses. Ayan hindi na. Hindi na siya umaano. Teka, tingnan na natin. Helping businesses increase their revenue through email copywriting. Ayan. Hindi na siya ganun kataas or hindi ganun kahaba yung pwede mong ilagay. So, I guess dito pwede na lang ito. I help businesses increase revenue. Ayan. Ganyan na lang, pwede to.
through emails. Yan. So, yan. Ganyan yung offer statement na pwede nyong ilagay. Di ba? Or katulad nung kanina, nakalagay lang, di ba? Email copywriter for coaches, course creators, and agency. Parang ganun. So, pwede rin yung ganun, offer statement. So, kung virtual assistant ka, pwede mo ilagay yung VA for, this kind of business. Kung meron kang target market, like, let's say, mga e-com, yun, pwede mong ilagay sa, sa offer statement mo. Ayan. So, ito, in-update ko na. Na-update ko na rin yung offer statement ko, di ba? Ang tagal na. Di ba? Tapos, ano ba yung kasunod nito? Offer statement, ID proof, ayan. Ito, importante din yung ID proof. Ayan. Di ba? So, yung ID proof, kung nakikita nyo, if makikita nyo sa screen, di ba, 90 siya. Yung ID proof kasi, mas mataas yung ID proof mo. Syempre, mas trustworthy ka sa paningin ng mga clients, ganyan. Kasi, kaya importante na na i-validate mo yung ID proof kasi may mga job post na dito. Halimbawa, tong job post na to. Hindi na lang dati kasi nakikita mo kung ilan yung ID proof na kailangan bago ka maka-apply. Ngayon wala na siya. Pero dati, halimbawa, ang ID proof required dito is, let's say, 90. Tapos, ang ID proof mo is, let's say, 50 lang. Hindi ka pwedeng dito. Hindi mo makiklik to. Hindi ka pwedeng makapag-apply. Diba? Ewan ko na lang ngayon kung gumagana pa siya. Pero, importante pa rin na i-90 tong ID proof na to. Paano ba yung, dito yan ID proof. Ito yan dito. So, punta kayo dito sa verification. Ayan. So, sasendan nyo sila ng ID, ng address, tsaka ng mobile number. So, basta na-approve yan, tataas yung ID proof mo. I think magsisimula kaya ata sa 50. Parang gano'n. Kalimutan ko na, tagal na if makikita nyo, since January 31, 2019 pa yung account ko. So, 5 years ago, 5 years ago ko na rin tong ID proof na to. Diba? Inasikaso. So, yun. Kaya importante to. Okay, ngayon. Punta tayo dito sa overview. Okay. Dito sa overview, actually, walang masyadong tong overview. Wala siyang masyadong effect sa mga prospect. I mean, hindi sa walang masyadong effect. May effect siya, pero usually kasi pag ikaw yung in-approach nung client, katulad nito, di ba? Dito si Rex. Ang gagawin nila, iaano ka rin nila ibibigyan ka nila ng link sa isang job post na nilagay nila. And pagdating dun sa link na yon, andun pa rin yung salary na yung income na nilalagay nila. So, technically, kahit 1 million yung ilagay mo dito, di ba? Mapupunta ka pa rin dito sa sa expected salary na gusto nilang ibigay sa iyo. If sakaling i-hire ka nila. 'Di ba? So, hindi siya masyadong, for me first experience lang. Hindi masyadong importante kung magkano yung ilalagay mo dito. Kasi nga, dito ka lang rin nila papapuntahin sa job posting nila. Pero I think if kalimitan kasi sa mga clients dito sa OLJ, sa mga nag-job posting dito. Karamihan sa kanila ang price range nila is medyo mababa compared sa let's say sa direct client, ganyan. So medyo mababa yung binibigay, yung ino-offer nila. Minsan nga may mga $1, $2 pa dito 'Di ba? So kung ilalagay mo sa mo dito sa pricing mo, medyo mababa. I think mas ka doon, mas magiging enticing ka tignan para sa mga prospect, 'di ba? Ko lang 'yun, feeling ko lang 'yun. Pag mababa yung nilagay mong pricing dito. Kasi trinay ko na yun Trinay ko na yung mababang pricing, trinay ko na yung mataas na pricing. Ganun din. Nakaka-receive pa rin ako ng mga invite sa mga clients. So, hindi masyadong yung pricing dito sa akin.
So, bahala kayo kung magkano yung gusto nyong ilagay. Pero I think 500 per hour is a good start. Kano ba 500? Nasa around $10 siya per hour. Actually, malaki yun sa mga clients dito sa OLJ. Usually, ang sakto sa kanila mga $5. So, 250 per hour. Yan. Siguro ito yung sakto, yung kumbaga saktong amount lang. Hindi wag naman 100 per hour, sobrang liit naman yan. 17K a month lang for 5 hours, for 8 hours a day. Diba? Ang liit naman yan. I think siguro dapat kung 200 per hour, dapat ang sahod yan mga 35K a month. Yan, pwede na yan. Pero kung ako to 500 per hour ko dito. Ang ilalagay ko, 'di ba? Pero hindi na ako naghahanap ng full-time sa sa OLJ. So gig lang 'yung nilagay ko at 1,000 per hour, 'di ba? Ayan 'di ba? Pag nilagay niya 1,000, si OLJ na magsasabi, employers might be hesitant to hire you because of this. 'Di ba? So siya na 'yung nagbibigay ng tip. So pinupush tayo ni OLJ na mababa lang 'yung ilagay na offer. So yun yung ko. Tapos dito, ayan, college degree. Ano ba nilagay ko dito? Basta yun, college degree lang naman nilagay ko. Itong member, wala ka nang magagawa dyan. Kung kailan ka nag-create ng account, automatic na yan. Diba? So yan. Yan yung yan yung overview. Tapos, punta naman tayo sa dito, basic info. Yan. Ikaw naman maglalagay yan Diba? 36, mail, ito pwede kayo maglagay ng portfolio or website dito. So, ayan, nilagay ko yung portfolio ko dyan, which is ito. Asa ba yun? Ayan. Ayan, so, ayan yung portfolio ko. So, nilagay ko lang rin dyan, di ba? If gusto nyong malaman kung paano gumawa ng ganitong portfolio, meron din yan sa YouTube channel ko. Di ba? Para, free lang yan, sa Canva ko lang ginawa yun. Diba, ayan, my Canva, that site. Tapos, address, ayan. Okay, ito next, itong test. Ayan, ito importante ditong test na to. Lalo kung parehas ko kayo na copywriter. Importante itong English skill. Kasi, makikita rin na niya yan ng prospect. Kung paano kayo sa test, mga scores nyo. Saan ba ginagawa yan? Dito rin yan, alam ko So, dito, test, ayan yan Test scores, ayan, DISC, IQ, tsaka English. Ayan, so, personality, IQ, English. Hindi ko lang alam kung mataas tong 135 na IQ na to. I'm not sure dyan. Feeling ko mababa tong, na yan. Ewan ko. Tong DISC, parang personality mo, dominance, influence, steadiness, compliance, parang ganyan. Yan. Pero importante dito, for me tong dalawa, hindi ko alam, pero parang hindi naman masyadong importante tong dalawa. Pero tong English, lalo kung halimbawa copywriter ka, writer, ganon, importante na ma-take mo to para makita mo kung yung capability mo sa English, 'di ba? And medyo magyayabang ako ng konti. Ito yung pinakamataas Advanced Mastery. Hindi ko lang alam kung paano na ulit yung exam dito kasi 5 years ago pa to 'Di ba? Pero may naman dito, may instruction naman si OLJ kung paano kinukuha yung test. Ayan. 'Di ba? So i-enter mo lang naman dito tapos i-upload mo yung yung test na kinuha mo. So, yan. Yan yung dito sa pag-optimize ng profile. Ngayon, bago tayo pumunta dito sa profile description, which is ito yung pinaka-importante for me. Meron pa yan sa baba, ayan, yung top skills mo. Diba? So, if makikita nyo, sobrang dami kong skills na nilagay dati. Ayan. So, mga based yan sa experience ko. Pero I think hindi naman na ito masyadong importante. Ang importante lang itong top skills mo. Diba? So, ito nga, may transcription po. Hindi ko siya natatanggal. Tapos ito, email copywriting. Ayan. Diba? So, update nyo rin kung yung top skills nyo. Diba? Okay, so, let's go na. Ito na tayo sa profile description. Ayan.
Okay. So, bago ko i-explain yung yung profile description na to. Okay? Take note lang, hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan sundan to step by step. Okay? Basta ang importante lang, andito yung mga elements. So, for example, yung element ng testimonial, yun yung una sa akin, di ba? So, hindi porket ito yung una sa akin, ito din yung sa inyo. Pwedeng sa baba nyo siya ilagay, di ba? Pwedeng sa dulo. Nasa sa ano yan, nasa sa inyo yan. Di ba? Basta kailangan nandun yung element. Di ba? Yung element nung mga nilagay ko dito. Okay. So, let's start. So, ayun nga, ang unang element na nilagay ko, yung testimonial. Ayan. So, what clients say, tapos, ayan. So, tapos ito yung pangalan ng kung sino man yung yung nagsabi ng testimonial na to. Take note lang guys when it comes to testimonial, hindi nyo kailangang sobrang pahirapan yung sarili nyo dito. Kasi in the first place, yung client or yung prospect na titingin sa testimonial, hindi rin man kilala kung sino to eh. Di ba? So, wag niyong masyadong wag niyong masyadong pahirapan kasi ang daming ko nakikita ng mga freelancers na na parang hindi sila makapaghanap ng client dahil wala silang testimonial ganun. Okay lang kahit walang testimonial, hindi yan magiging basehan ng ng kung makakakuha ka ng client or hindi. Makakatulong yan, oo, pero hindi yan foolproof na yan talaga yung kailangan mo. Diba? And syempre, wag kayong huwag kayong magsisinungaling when it comes to to testimonial, diba? Syempre, naman napaka-unethical naman yun. Diba? Ngayon, ito isang tip. Kung gusto niyo ng testimonial, tapos wala pa kayong di pa kayo nagkaka-client, ganun, diba? Wala pa kayong ganito. Ang pwede niyong kunin na testimonial. Ito kasi testimonial based on experience. Pwede kayong kumuha ng testimonial based on your work ethics. Na siguro naman bago kayo naging freelancer, nagka-work na kayo before sa di ba? Sa let's say sa ibang company, let's say sa call center, di ba? So, yung testimonial ng mga naging colleagues nyo before, pwede nyo yun eh. Pwede nyo kunin yun. Wait lang, may papakita ko sa inyo. Nasa portfolio ko yun eh. Ito. Ito lang ito. Ayan. He is the kind of teammate you can always count on. Di ba? Putting the extra effort, showing real dedication and integrity. Di ba? So, ayan. If mapapansin nyo, walang testimonial siya, pero unlike dito, di ba? Dito kasi ang ine-emphasize yung email copywriting skills ko eh, which is yun yung testimonial ko kasi yung client na to na-experience niya na yung skills ko as an email copywriter. Pero ito, wala kang makikita dito na na about sa experience ko as an email copywriter. 'Di ba? Kasi hindi yun yung purpose ng testimonial na to. Ang purpose ng testimonial na to para mapakita ko yung work ethic, which is meron akong dedication and integrity. So, if wala kayong ganito na testimonials from a client, pwede kayong kumuha ng testimonials from your colleagues. Minsan nga mas importante pa to eh. Kasi mas ito yung titingnan yung work ethics mo versus sa skills mo. 'Di ba? So, yan. Ganyan yung yung pwede nyong ilagay na testimonial. 'Di ba? So, ito pa isang tip. Ngayon, kung wala naman kayong makuha ng ganitong testimonial talaga, 'di ba? At wala rin kayong ganito. So wala kayong client, tapos let's say hindi pa kayo nakakapag-work buong buhay niyo, 'di ba? Ang pwede niyong gawin, let's say nag-take kayo ng course, kahit anong course for freelancing, 'di ba? Tapos ang gawin niyo, ituro niyo, gawin niyo rin siyang course. Kahit simple lang, let's say copywriting, 'di ba? Tapos let's say how to write a sales copy, ganun. Gawin yung course yun, record nyo, gawin yung course. Tapos
mag-invite kayo ng mga kapwa nyo freelancers na pwedeng matutunan yun. 'Di ba? Tapos pag natapos nila yung yung training na yon, o di pwede na kayo kumuha ng testimonial, 'di ba? Kasi nga may naturo kayo eh. 'Di ba? So pwede 'yun. 'Di ba? Kasi pare-parehas naman kayong bago, pero ikaw meron ka nang natutunan at tinuro mo na. So pwede mo nang kuning yon, testimonial from your from mga kapwa mo freelancers, 'di ba? So 'yun. Isang tip 'yun na pwede nyong gawin para makakuha ng testimonial. Yun ay kung talagang kailangan niyo na ng testimonial. Diba? Basta wag lang magsisinungaling. Yan. Tapos so yun. So ito na testimonial, di ba? So pangalawa, ito in-emphasize ko lang naman yung offer statement ko na to. Kasi nga nga 'di ba, hindi siya kasya dito sa OLJ, masyadong maikli. So dito, ayan, pinakilala ko na yung sarili ko. Tapos yan, pinahaba ko ng konti yung offer statement ko. Ayan, and I love to help coaches, course creators, and e-commerce brands lang yan, get more revenue from their email marketing campaign. So yan. So, andyan pa rin yung offer statement. Napaka-importante ng offer statement, guys. Sobrang wag niyong kakalitaan to. Diba? So, ayan. Offer statement. Ayan. Tapos ito, expertise and experience. So, yan. Since ang OLJ naman, parang parang more on per hour kasi ang bayaran dito sa sa OLJ. Usually, yung mga clients dito, per oras yung bayad sa'yo. Yung parang empleyado ka talaga. So, importante sa kanila yung makikita yung experience mo. So, pwede mong lagay dyan. Ngayon, kung wala ka pang experience, edi expertise lang ilagay mo, di ba? Yan. Tapos, ayan, lagay mo, katulad yan. 10 years of experience working from home as a writer and a virtual assistant. Tapos, the last 2 years of which have been specializing in email copywriting. Ayan, simple lang, di ba? So, basta andun lang yung experience ko. Tapos, kung ano yung expertise ko, yan. Ganun lang yung ko, yung nilagay ko dito. Hindi nyo kailangan maglagay ng sobrang dami dito. Kasi, may ka naman dito sa baba yung skills mo Di ba? Diba? So, wag mong ilagay na kung mong lagay ng sobra-sobra. Tapos itong expertise and experience, lagay mo yung kung sino yung mga gusto mong makatrabaho. Di ba? And I primarily work with health coaches and course creators, but also collaborate with e-com brands. Ayan. So, pwede mong ilagay dyan yung sino yung mga gusto mong makatrabaho, kung mga agencies ba sila, health coaches, katulad ko, course creators, di ba? Ganyan, or mga e-com, baka mga e-com brands yung gusto mo. Lagay mo dyan kung sino yung mga gusto mong makatrabaho. Di ba? Tapos, ito, why would they hire you? So, eto, sinasagot mo na yung tanong dito na bakit nga ikaw ang pipiliin nila, di ba? Out of all the hundreds and hundreds of freelancers dito. So, ayan. Lagay mo yung yung mga statement, lagay mo yung kung bakit great fit ka sa sa client na yun. Katulad nito, if you're looking to increase engagement, boost conversion, ayan, and build a loyal customer base, I'm equipped to deliver, di ba? Ayan, I understand the challenges of creating compelling emails. So, challenges of creating compelling emails. So, yun yung trabaho ko as an email copywriter di ba? Ako yung nagsusulat ng mga compelling emails. So, para sa mga clients na na challenging sa kanila yung pagsusulat ng emails, ayun yung ko, magiging purpose ko sa sa company nila. Di ba? So, yan. Hindi nyo rin kailangan ng sobrang mahaba dito. Di ba? Basta importante, andito yung mga elements. So, andyan yung testimonial, andyan yung offer statement na pinahaba, di ba? Andyan yung experience, tapos yung sino yung gusto mong makatrabaho, why we would be a great fit, and kung bakit kayo swak ang trabaho, di ba? Tapos ito, kung meron ka malalagay na services offered, lagay mo, di ba? Kasi dito makikita nung
nung prospect kung ano yung, kung alam mo talaga yung mga pinagsasabi mo. Kasi kahit sino pwedeng sabihin na email copywriter ka, ganyan, di ba? Pero, di ba, kung talagang email copywriter ka, ano yung mga kaya mong isulat? Di ba, katulad yan, kaya kong magsulat ng product launch emails, short video script writing. Ito siguro tanggalin ko na to. Mas gusto ko mag-focus sa emails eh. So, di ba, lagyan na rin natin ng number para mukha siyang marami. So, product launch, welcome emails, abandoned cart, newsletter, ayan, di ba? So, ano pa ba? Newsletter, 5, abandoned cart, nurture, ayan, nurture emails, ayan. So, alam ko kung ano yung mga, alam nung prospect ko kung ano yung mga kaya kong isulat. Wait, lagyan natin, and more. And many more. Ayan, di ba? So, ayan, makikita nila na na alam ko kung ano yung mga kaya kong isulat, di ba? Kaya kong magsulat ng product launch, welcome email. So, kung halimbawa, let's say, ano nga tawag doon? Let's say, gumagawa ka ng logo, di ba? Logo, graphics, ganyan. So, pwede mo sabihin na logo maker ka, pero siguro naman sa paggawa ng logo, may mga strategies din doon, may mga technique din doon, di ba? O yun yung ilagay mo dito, di ba? Kung ano mang klaseng technique yung mga ginagawa ng mga graphics designer na yan, di ba? So, wala akong alam sa graphics so hindi ko alam. Pero di ba, pwede mo ilagay na halimbawa, Canva, graphics made from Canva, mga ganun siguro, di ba? Or ano pa ba, yung yung Adobe something ganun, Photoshop, ganyan. O pwede mo na siguro ilagay dito yon, di ba? Bahala ka na. So, ganun yung services offered. Tapos, ito, why me? Diba? So, ito, dito mo naman i-emphasize din yung yung sarili mo. Katulad ito, nilagay ko yung strong work ethic ko, tapos dedication in helping clients, yung commitment ko, diba? So, actually, ito lang rin yun eh. Diba? Pero since may testimonial na ako, hindi ko na siya nilagay. Inano ko na lang. Parang sinabi ko na lang na ako yung nagsasalita, di ba? So, tapos yan, lagyan nyo na call to action. Ayan. Send me a message and let's talk. Di ba? So, hindi ka kasi pwede maglagay na dito ng link. Try ko nga. Lagyan ko nga ng calendar link. Tingnan natin. Hindi ako sure kung pwede to. Tingnan natin. It's been a while na since nag-chinek ko tong profile ko sa OLJ. Tingnan natin. Pwede siya! Diba? Send me a message or let's hop on a call. Send me a message. And let's talk. Pwede pala siya i-save Hindi ko alam yun Pwede pala i-save ito. Tingnan nga natin. Kala ko hindi pwede. Pwede siya yan lang. Pero, hindi siya, hindi siya magiging link. Ayan. O yan pala pwede ka pala maglagay ng dito, ng Calendly link. So, ayan. Hopefully may mag-book ng call sa akin. Diba? So, yun. Yan yung profile ko sa OLJ. Kaya na-optimize ko siya. Kasi ba? Alas 5 pa lang, hindi pa ako natutulog actually. So, medyo bangag-bangag pa ako. So, ayan. So, hopefully, may mga natutunan kayo and sana makakuha kayo ng client sa onlinejobs.ph. Tong OLJ, tawag dito, ito yung tinatawag kong Money Now. Kuhanan ko ng Money Now clients. So, yung Money Now clients, yun yung mga clients na clients that pay the bills. Ika nga. So, halimbawa, kailangan ko ng urgent client, ganyan. Dito ako maghahanap kagad. Kasi, yung mga client dito, naghahanap talaga sila ng freelancer Even, although, switch to yung inbox.
Ano pala ganito na? Parang wala naman nagbago. Although yung mga dito, mga clients dito sa OLJ is tawag dito, hindi siya hindi kasi taas yung rate ng mga prospects dito compared sa, let's say, direct client or sa Upwork or sa ibang platforms, 'di ba? Medyo lang talaga dito. Medyo mababa lang yung nila. Usually mga mga offer nila. So, yan. Yan yun. So, thank you guys and I'll see you on the next video.